Good day po sa ating lahat at muli sa araw na ito ay tatalakayin po natin ang topic na forgiving. Okay? Ito po ay nasa volume 3, lesson number 19. Okay? Siguro po ay nakarinig na tayo ng mga salisalita, okay? At nakasalubong na natin minsan, maaring kaibigan, kakilala, na nagsasabing mapapatawad ko lang siya kapag pumuti na ang uwak. Okay? O di kaya ay sasabihin natin na, okay, hindi ko siya mapapatawad hanggang sa libingan. So, sigurado ba tayong nais nating baunin ang sama ng loob, ang hindi pagpapatawad hanggang sa libingan? Okay? So, there are some things and principles na itinuturo ng salita ng Panginoon at buhat sa ating lesson ngayon on forgiving. Okay? So, una, tingnan po natin, no? Ang ating pag-aaralan ay buhat sa Matthew, Book of Matthew, chapter 6:14 to 15. No? Ito po yung pagkasabi dito. Yes, if you forgive other people for the things they do wrong, then your Father in heaven will also forgive you for the things you do wrong. So kung titingnan po natin sa mga talatang ito, ang prerequisite, okay? Again, ang prerequisite bago tayo mapatawad ng Ama sa ating paghingi ng tawad ay dapat daw muna patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Okay? So how many times na tayo po ay humihingi ng tawad sa Panginoon and we think we deserve forgiveness and yet we are not forgiving others na humihingi sa atin ng tawad. Or dala-dala pa rin natin yung sama ng loob. So you see, the very essence of forgiveness is that before we ask forgiveness sa ating Ama, dapat matuto daw muna tayong magpatawad. So walang ano diyan walang shortcut, okay? So very clear po 'yan. Right? So let's continue. What does the word of God teaches us about forgiveness? So I think it's very important na malaman natin saan po ba nanggagaling ang instruction ng pagpapatawad. Kasi nga po, human as we are, kung tayo lang, siguro sa bigat, sa dami ng offense ng isang tao, minsan, sabihin natin, tama na, enough na, ayoko nang magpatawad. Okay? But then, again, let's go back to the Bible. So, laging dapat mayroon tayong point of reference ng atin pong paniniwala. Okay? So, and I'm thankful that we have this opportunity to once again go back to the Bible. Ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon as our reference. Alright? Sa Romans chapter 3 in verse 23. Okay? Sabi niya dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Okay? All have sinned. That means no one is excused. Kahit pa ako, okay, kahit pa yung mga spiritual leader, religious leader, political leaders, whoever. Kasi ang sabi po niyan, all have sinned. And because of sin, we fall short of the glory of God. So whether you admit it or not, meron tayong kasalanan. Whether you can identify it or not, meron po tayong kasalanan. At dahil sa kasalanang iyan, we all need forgiveness. Now, the question is, from whom tayo nangangailangan ng pagpapatawad? No? So, obviously speaking, kapag sinabi natin, okay, hingi tayo ng tawad sa Panginoon, hingi tayo ng tawad, no? Ang naging example ng pagpapatawad ay ang Panginoon. Okay? So, siya po yung ating point person, no? Una, ito po ay dinisplay ng Lord sa atin, okay? Inutos niya sa atin, ipinaliwanag niya sa atin na bago man lang tayo lumapit sa Kanya to ask for forgiveness dahil na-offend natin siya because of our sin, as the Bible declares, all have sinned. Okay? So, ano ang dahilan na tayo ay hindi magpatawad? Okay? So, we all need forgiveness, no? Katulad ng sa tulay, no? Kapag ang isang pagitan, no, ng isla ay walang tulay, you have nowhere to go, you have no access, you have no means. Pero kung mayroong tulay, no, para po itong ano, no, yung ating relationship, no, sa tao, sa Diyos, na kailangan ng tulay para mapasaguli. Okay? I mean, yung ating relationship from one point to another point,
from point A to point B, ha? So, ang forgiveness ay siyang tulay na magdudugtong doon sa broken relationship. Whether broken relationship ng isang tao sa Diyos or broken relationship natin sa ating kapwa-tao. So that's how important is the word forgiveness. Hindi man siya ma-translate as physical, pero ito po yung unseen, okay, force, okay, or rather, unseen na, character ng isang tao na puwedeng magpasaguli ng relationship natin sa Panginoon sa naputol na tulay dahil sa kasalanan. Alright? So, second is, forgiving others is required for our own forgiveness. Okay? So again, no, it's the prerequisite of us asking for forgiveness or forgiveness from the Lord. No? Kaya sabi niya dito, for if you forgive others their trespass or trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, napansin niyo po the word trespasses plural. So that means, by instinct, alam ng Lord na ang tao pwede tayong matrespass hindi lang isa, dalawa, tatlong beses, but many times. O, di ba? So you might find somebody, kakilala mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kamag-anak mo, na marami ng pagkakataon kanilang na-trespass, na-offend. So how many times tayo magpapatawad? O minsan sabihin natin, 2 is enough, 3 is too much. So, there are but many people na again and again, na-o-offend nila tayo. Okay, so anong gagawin daw natin? We have to forgive them of their trespasses, no? Neither will your Father forgive you your trespasses. Okay, so how important is to give forgiveness to others? Ito po yung ating prerequisite para maangkin natin ang hinihingi nating forgiveness sa ating Ama. So sino nag-set nitong standard, nitong principle? Hindi po tao. Ang nag-set po ng standard na yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Na bago ka lumapit papunta sa Kanya, bago ka manawagan sa Kanya, bago ka manalangin sa Kanya, make sure na kung may mga tao kang na-offend o naka-offend sa'yo, napatawad mo sila or ikaw din nakahingi ng tawad if you offended those people. No? So, forgiveness can again, magbibigay po ito sa atin ng opportunity, no? Katulad ng pinto. Okay? So, an open door can give us an opportunity. Okay? To go in, para makita kung ano yung nasa loob, ano man yung kamangha-mangha. Or on the other way, kung gagamitin mo yung pinto, pa-exit, okay, it will help you, no? Katulad ng pagpapatawad, no? Kung titingnan mo itong parang pinto, pwede ka mag-exit, no? Saan? Sa buhay na puno ng galit, bitterness, unforgiving spirit. Okay, so forgiveness is a door to exit. Okay? Huwag tayong manatili doon sa isipin mo yung kung meron kang bitterness, di ba? At kung meron kang unforgiving spirit sa tao, every time na makita mo siya, iiwas ka. Every time na maalala mo siya, nagagalit ka. You see, you do harm to yourself. Kaya nga sabi nila, forgive not because they deserve it, but forgive others because you deserve peace. Okay? So you can, I believe na you can literally say, and I believe that naniniwala po kayong kapag ka mayroon kang galit o di kaya may taong hindi napatawad o may tao kang na-offend, hindi ka nakahingi ng tawad, hindi ka nagkakaroon ng peace of mind. Di ba? So, it's very important to release. No? I-release natin yun. No? And besides all that, kahit anong panalangin natin sa Panginoon, hindi rin tayo tutugunin ng Panginoon. Bakit? Dahil bago ka palang manalangin, dapat humingi ka muna ng tawad. Dahil anumang panalangin natin na may presensya ng kasalanan sa buhay natin, hindi titinggin ng Panginoon. Yeah? Sabi nga niya, kasuklam-suklam ang panalangin ng isang tao na mayroong presensya ng kasalanan sa kanyang buhay. So you have to ask for forgiveness. So before you can ask the Lord's forgiveness, you must ask forgiveness from others or you must forgive others, even they do you wrong. So God is willing to forgive us, but He asks that we forgive others first. Okay? So again, it's a principle. No? It's not the other way around. Okay?
Lord, patawarin niyo po ako. After niyo po ako mapatawad, patatawarin ko rin yung tao. So, the first thing na kailangan mong gawin is magpatawad ka muna bago ka humingi ng tawad, 'no. So, 'wag natin baliktarin kung ano yung principles ng Panginoon, so, it's always, forgiveness is a byproduct, 'no. God's forgiveness must be a byproduct of us forgiving others. Okay? So, next, we should forgive even if others don't ask for it. Hirap nito 'no, parang kumbaga titingnan natin humanly speaking, may ego tayo 'no, mali niya, kasalanan niya, bakit ko siya patatawarin kung hindi naman siya humingi ng tawad sa akin? Okay, so two things ang puwedeng mangyari sa pagpapatawad sa tao. Una, if they ask for forgiveness. Second, if they don't ask for forgiveness. But alin ang dapat mauna? Okay? Again, humanly speaking, madaling magsabi na, "Okay, I forgive you," if that person asks for forgiveness. Pero mayroon palang sinasabi sa Matthew 18:15, sabi niya, "If your brother sin against you, go and tell him his fault. Between you and him alone, if he listens to you, you have gained your brother." Can you imagine, siya yung nagkamali, pero ikaw yung magsasabi sa kanya na meron siyang pagkakamali o na-offend ka niya. So, normally lalo na sa ating mga Pilipino 'no, napaka-passive natin pagdating dito at, hindi tayo kasi yung ano, yung, a-approach kaagad 'no. Hindi tayo yung, confrontational 'no, wala sa culture natin yung ganyan. Okay? But then again, sabi niya, if you want to gain a brother 'no, kung na-offend ka niya, sabihin mo, okey? At wag mong sabihin na susumbatan, of course 'no, you have to tell him his fault, okey? Sabi niya, just between you and him, kayo lang, okey? And then if he listens, you have gained your brother. But what if he doesn't listen? At least nagawa mo yung inutos sa atin ng Panginoon, yung advice sa atin ng Panginoon. Right? So, bago mo pa man actually, literally na i-approach siya na about his fault, unang ma-reconcile mo sa sarili mo na napatawad mo na siya. Hindi ka pupunta doon para sumbatan siya, okey? But there's already forgiveness from your heart. So you can forgive a person even without him or her asking you for forgiveness. Puwede pala yun, okey? So bago ka pa pumunta do'n sa kanya, at peace ka na, napatawad mo na siya. Hindi na mainit yung ulo mo, okey? So sometimes people don't apologize, not sometimes, maybe oftentimes, many times, okey? Kasi kung mabibilang natin yung mga taong humihingi ng apology sa atin kaysa do'n sa bahala na gang, mas marami yung walang pakialam, okey? But we should still forgive them. We often expect apologies when we are wrong, but true forgiveness doesn't wait for an apology. So that's what I'm saying. Okay? Na kahit hindi pa humingi yung tao sa'yo ng apology, na siya yung nagkamali, pero sa isip mo, you can already forgive. Why again? No? Why it is important to forgive? For you to have peace of mind. Okay? So, pagka meron kang bitterness or unforgiving spirit, again, you do harm yourself. Okay? So, lahat yan balik sa'yo. Okay? Kaya nga sabi ng, again, sabi ng Biblia, that a merry heart doeth like a good medicine. Kung lagi kang nai-stress sa kakaisip ng taong naka-offend sa'yo, di ba? So, madadry yung bones mo. Okay? At sa science nga, di ba? Kapagka nanunuyo yung iyong bone marrow, ano mangyari? Abay, cancer. Di ba? So, marami hong nakakasakit, naka-stress dahil dyan. So, number 4, okay? Forgive those who don't deserve it. Okay? So, minsan meron din, again, ego tayo na, hindi niya deserve na patatawarin. Okay? Ang tanong is, are we deserving of God's forgiveness? O deserve ba natin? Okay? Jesus said on the cross, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang tanong, yung mga tao bang nanapak sa Panginoon, yung dinuraan ng Panginoon, yung tinusok yung kanyang tagiliran, are those people worthy of the Lord's forgiveness? But Jesus said, Father, forgive them. They do not know what they do. Okay? So, makita niyo po, no? Yung even si Jesus, siya na mismo,
parang nagbigay ng justification, "Father, nagawa lang nila akong sampalin, hindi kasi nila alam na ako talaga yung tagapagligtas, eh." Eh, "Father, forgive them kasi nagawa lang nila yan dahil, maaring, dala lang ng silakbo ng kanilang damdamin." 'No, so tinitingnan ng Panginoon yung maaring, situation, okey, na for them maaring, hindi nga nila alam, eh, yung kanilang ginagawa, 'no. So, forgive those who don't deserve it. In fact, kahit tayo paglapit natin sa Panginoon nung humingi tayo ng tawad, we might not be even deserving. We're not you see, out of those mga kasalanan na nagawa natin, minsan nagtatanong na lang tayo sa sarili natin, "Puwede pa ba akong mapatawad ng Panginoon?" Yun bang tumusok sa tagiliran ng Panginoon? Yun bang nagbigay ng, binigar na may apdo ay puwede pang patawarin? Sabi ni Jesus Christ, "Forgive them, for they do not know what they do." Right? So, we may find it hard to forgive people who might seem undeserving, but let us remember that tayo din na hindi worthy ng pagpapatawad ng Panginoon ay pinatawad ng Diyos. So, ang Panginoon ay hindi niya tinitingnan, 'no, yung sabihin na natin na volume ng kasalanan natin. Tinitingnan ng Lord yung puso natin kung talaga bang willing, worthy, sincere tayo na humihingi ng patawad, 'no? Kahit tayo din naman, 'di ba, minsan nadi-discern natin ang tao 'pag lumapit sa atin na humingi ng sorry o tawad, meron niyang sasabihin na parang nanggaling sa ilong yung salita niya. So, tayo nakaka-discern nga, eh, 'di ba? Sa tao na hindi sincere, how much more ang Panginoon. So, kahit ano pa yung nakaraan natin, ano pa yung nakalipas natin, don't allow our past na siyang kukulong sa atin, 'no? But rather, let us hope in what the Lord said, in what the Bible said, rather in 2 Corinthians 5:17, that therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. And this is the very word, ng ating pong Panginoon. At yan ang pangako. At yan ang experience mismo ni Paul. No? Si Paul na siya pong persecutor ng mga Kristiyano. Si Paul na nagpapatay sa unang Christian martyr. Si Paul na gustong hulihin, patayin ang mga mananampalataya. At the end of the day, he experienced a turnaround sa kanyang buhay nung nakilala niya ang Panginoon. Okay? On that road of Damascus. Kaya nasabi niya, "Therefore I conclude, if any man be in Christ, he is a new creature." You see? So, mayroon pong mangyayaring pagbabago. Okay? So, I believe that's the hope of the Lord, okay? Nung sinabi niya dito, "Father, forgive them. They do not know what they do." Okay? So, mayroon pang pag-asa na mabago sila at magsisi sila at mabago ang kanilang buhay. Alright? So, number 5, 'no, Jesus showed us how to forgive, 'no. So, I think that's the thing, 'no. Minsan may mga taong nagtuturo sa atin, nagsasabi, "Uy, gawin niyo yung sinasabi ko, pero wag niyong gawin yung ginagawa ko." Yung kumbaga, sundin niyo lang kung anong instruction ko, pero wag niyong tingnan yung buhay ko. And that's one of the, least kind of leadership, okey. Ang Panginoon, He lived by example, okey. In fact, He is a leader of influence. Hindi yung, sasabihin na, "Okey, sundin niyo lang sinasabi ko, wag lang ginagawa ko." But rather, ang kanyang instruction is, "Do it as I do." Okay, so katulad nito, 'no, sa pinag-usapan natin na forgiveness, 'no. In John chapter 8 verse 7, anong sabi dito? "Let him who is without sin among you be the first to throw the stone at her." 'No, alala natin itong story, 'no, ng nahuling adulterous woman. Gusto ng batuhin ng mga Jew, ng mga religious leader, gusto nilang batuhin to death. And then sabi ng Panginoon, kung merong isa sa inyo na walang kasalanan, be the first one to pick up the stone and stone her. But nobody dared to pick up that stone. Why? Because lahat sila alam nilang may kasalanan sila sa kanilang sarili. Nonetheless, mga kapatid, no? Alam ng ating Panginoon na itong babae ay makasalanan, adulterous woman. Pero anong sabi niya? Go and sin no more. You see the extent of the Lord's forgiveness. Di ba? So, ganun-ganun na lang. Panginoon, humingi ba ng tawad yung babae?
Hindi nga nabigkas. But sabi ng Lord, "Hey, go and sin no more." Wow! So ang ating Panginoon 'pag nagpatawad, walang kondisyon. Tayo ba mayroon? Sige, patatawarin lang kita kung, patatawarin lang kita kapag, eh. So you see, number 6, after forgiveness comes love, then forgetting. Okay? When we forgive, we must forget. Okay? So, maaaring mahirap sa atin yun, ano? So, tingnan natin ang example ng Panginoon, ha? 1 Peter 4:8. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Double plural, no? Love covers a multitude of sins. Okay? Multitude of sins. Okay? So, kahit gaano kadami yan na kasalanan, it will be covered by love. And it's the love of God. At ganoon din sa atin. Kasi yung mga anak natin, ilang beses kayong na-offend ng anak natin. Ilang beses siya nagmura, ilang beses na hindi ginawa yung assignment, ilang beses siyang nagbulakbol. Pero pag-uwi nila, papatawad pa rin natin, di ba? Ang haba ng pagpapatawad natin sa anak natin. Okay? Because as a father, we have that unconditional love. Yun ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. No? Unconditional love. So, love covers, or rather, no? Love covers all of it. Kaya nga, above all is love. So, please try to remember all this. Okay? So, we all need forgiveness, and we should forgive others. Now, think of those people that offend you or you offend. Okay? You forgive those who offend you and ask forgiveness those who were offended by you. Forgive without an apology. I mean, so just forgive. Okay? And then forgive the undeserving people. Follow Jesus' example. Okay? And love after forgiveness. Kasi kapag ka walang pagmamahal after ng forgiveness, baka maalala mo, isusumbat mo ng isusumbat yun. So after forgiveness, there should be love. So love will covers everything. And of course, ito yung practice natin. Ask forgiveness from the person you offended or forgive the person that offended you. Pwede ba natin gawin yan? Lapitan natin yung taong na-offend natin. Let us humbly ask for forgiveness. Lapitan natin yung wife natin kung na-offend natin siya. Yung anak natin, tatay, nanay, nagsosorry ba tayo sa mga anak natin if we offend them? Or there is already this ego, ako tatay dito, ako nagpo-provide. Lahat ng gagawin ko tama, no? So, or rather also forgive those person that offended. So, huwag kang matulog, na laging napapanaginipan mo pa yung mga taong na-offend mo or naka-offend sa'yo. Okay? Forgive not because they deserve it. Forgive because you deserve peace in your heart and in your life. Thank you. May God bless us all.